So what's up mga otit, ngayong araw na to nandito po tayo sa RA Farm PH dito sa San Pedro, Laguna. At kung mapapansin nyo naman mga otits, meron ditong dalawang malaking concrete pond. At dito sa kabilang concrete pond mga otits, kung mapapansin nyo meron siyang kakaibang setup. Dahil nakaka-intriga to mga tito, sobrang daming plastic jars. Ano kayang laman ng mga to mga otits? Sabay-sabay natin alamin maya-maya lang. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Meron tayong quality fits dyan. At syempre mga vitamins. Check out Yun mga na! otit, sa ating pagbabalik, kasama na natin yung may-ari ng RA Farm PH. So, ayun na nga mga otits. Ako si Jun Santos, yung nagmamanage ng RA Farm PH. Sir Jun, kinikilig na yung mga viewers natin kung ano bang laman netong mga jars na to, sir. So, ang laman ng mga jars na ito ay yung pinagmamalaki namin na Kampha mutation. Ito yung tinatawag namin na Cannabis F2, Kampha F2 na breed namin dito sa RA Farm PH. First time ever dito sa Pilipinas, mga otits. Dito lang yan sa RA Farm PH na merong ganitong setup. Ayan o, sobrang daming flower horn fry yung mga nandito, sir. Yes, flower horn Kampha F2 fry. So, ganito yung quality ng fry na pinagmamalaki namin dito na cannabis. Grabe, no? Ilang months na yung ganito, sir? Bali, 2.5 months sila mula hatch. Ang Kampha nakilala siya bilang makunat dahil sobrang tagal umulo, no? Opo, totoo po yan mga otits. So ngayon, nag-iba na kasi yung mutation ng Kampha F2. Dito sa Pilipinas, mas nakakaya na nating palabasin ng mas maaga yung mga ulo or yung cock na tinatawag sa Thailand. Dahil nga sa mas napaghandaan na ng mga Pinoy or napag-aralan na kung paano yung i-mix breed yung Kampha tas doon sa other genes para lumabas yung khaki type na Kampha F2. So, Sir Jun, paano yung nagiging proseso natin para ma-maintain yung magandang quality ng flower horn na nire-release natin sa market? Yun nga, meron kami dito tinatawag na one whole batch culling. Kasi meron kami process dito na pag 1 month hindi pa lumalabas yung quality ng isda or hindi pa pasok sa standard ko bilang nagmamanage, nagbebenta. Kinakal namin sila ng isang buong batch. Lupa, tinatapon lang namin bilang pataba ng mga saging. So, ayun, kaya makikita nyo yung Kampha namin dito medyo kumpleto na siya. As in, makikita mo na yung potential niya bilang groomable na fry bago namin i-release sa market. May mga viewers tayo na matagal nang naghahabi ng flower horn. Meron din mga gustong pumasok sa gantong hobby. Ano bang karakteristik ng Kampha na flower horn? Ang Kampha flower horn kasi kilala siya bilang makulay. Usually dual tone kung tawagin yan. Two tone, which is yellow and red. And then pearly, yun yung makinang na puti or minsan green pearl. Tapos meron din flam type, yun yung mga parang kung tinatawag nila dati is tattoo ng isda. Grabe talaga mga otits, dahil dito sa RA Farm PH, parang nasa ibang bansa na rin kayo. Dahil sobrang lawak na itong concrete pad na to, sir, no? Ilan yung nakakarga mong plastic bottles dito, sir? Bali total of 180 pieces. 180 pieces. Bali, itong proseso na to ay tinatawag natin ano, sir? Ito na yung picking process namin. Ito na yung mga kinukuha ng resellers namin sa iba't ibang lugar. Like Usbimin, and then yan, sa mga province. Then dito lang din sa Manila. Oo. Resellers and viewers natin. So, ilang months bago ilagay natin dito, sir? Naglalagay kami dito mga 1.5, then pa-process namin siya hanggang mag 2 months, 2.5 to 3. Ready for release na siya. Release. Tapos, eto sir, paano yung ginagawa niyo naman dito? Dahil, ano ba yung, ano nito, ano ba tong, bakit nandito sila sa bottle, tapos may mga tubig? Anong tawag sa ganitong ano, setup na to? Ang purpose namin dito is para matan yung isda. Kung makikita nyo, mataas yung tubig niya, and then maliit lang yung portion na natutubigan. Kasi ang ginagawa namin dito, dinadirect sunlight namin sila. Kumbaga, all natural grooming para lumabas yung mga pearls color nang hindi sila ine-enhance masyado. Para mas mapatagal din natin yung buhay ng isda kasi iba, sinasabi, nakakatulog yung mga
enhancers, yung ganyan. Too much protein. Too much protein. Kami dito, minimaintain lang namin yung first, yung sunlight, and then quality ng waters, at yung heat niya, yun talaga yung pinaka-purpose. Kaya mataas yung level ng tubig, pero yung tubig bawat jars is mababa lang. So yung temperature ng tubig dito is stable siya. Yes, stable po yung temperature ng tubig dito kahit gabi or umaga. Kung magbago man, napaka-konti lang kasi yun yung parang pinaka-purpose na kung ba't siya malalim. Para hindi sila mag-init masyado. Pagka malamig naman, hindi sila lalamig masyado. Bali, ito sir, kailan kayo nag-water change dito? Or nag-water change pa ba kayo dito sir? Dagdag na lang? Dito dagdag na lang or pagka minsan nagbabawas na lang konti. Pero meron naman kami dito over. Okay. So meron tubo doon na nakaabang? Oo, nag-water change lang kami sa ibaba. Direct yung hose namin sa ibaba. Tapos aangat na lang yung mga cold waters. Tapos doon siya sisip-sip. So dahil nga mga otits, ito na yung pinakamalaking farm ng flower horn na napuntahan natin. Alam ko, marami magtatanong yan sir. Ano yung sukat na itong concrete pad na to sir? Bali yung dimension niya, yung width niya is 1 meter and then yung Haba? haba is 6 meters. 6 meters. Tapos yung lalim niya is 1 meter. Grabe. Pwede nang mag-swimming dito na sir. Oo, nag-swimming yun ako dyago namin. Cannabis greens kung tawagin namin. First, ano lang ulit ito, first batch lang ulit ito. Bali 1 month old. Pero makikita naman yan mamaya pag pinakain na. Bali, iba yung karakteristik na ito doon sa kabila sir? Tama ba? Same lang din naman, Kappa F2. Gamit ko rin dito yung jeans din akong ano yung ginamit ko dito. Pareho din Thailand. So, ayun. Same lang, same Kappa F2. Maganda rin sila. Bali, kayo ba sir nagpa-project din kayo kung paano magiging tatlo yung kulay, dalawa yung kulay ng mga flower horn natin? Opo, meron kami ngayon na successful breeding namin is yung target namin is yung tricolor, which is black, red, and yellow, plus birds. Yun yung naka-target dun. Kaso 3 weeks old pa lang sila, ibababa pa lang sila bukas dito sa farm. Para sa mga viewers natin na gustong pumasok ulit sa ganitong paghahabi, napakahalaga ba ng good pairing pag nagbe-breed tayo? Opo, talagang sa pairing, umaabot kami dyan ng 40 to 60k. Mas mahal ang babae. Tapos, may pagkakataon naman na mas mahal yung lalaki. Kaso, babae talaga ang hinahanap namin kasi siya yung may pinakamagandang naka-height na kids para sa amin. Dominant. Dominant. Pero ano yung dapat makita sa babae? Sa amin, una, yung body, yung fins, tapos yung tail, yung color, yan yung mga tinitingnan namin. Tapos yung face, dapat monkey. Sa lalaki naman? Sa lalaki, pearly, malapad, yung katawan, close din yung tail, tsaka yung fins. Dapat nakarap din siya. Kaso, minsan ang hirap niya talaga makita. Lumalapit na lang kami dun sa itsura na hinahanap. Pero teka lang mga otits ha, hindi ko alam kung nabingi lang ako kanina. Umaabot yung babae ng 20k ang isa. Yes, 25. Yung isa namin, pinakamahal namin dyan, 25. Yung pinakamura namin dyan, na ginagamit is Oo. 15. Pina-make sure niya talaga na good yung breeding niya para yung i-release niyo sa market ng mga fry, talagang goods na goods. Yes, pinaghahandaan namin yan. Talagang pinipili namin yan sa Thailand pa lang. Tapos yung partner namin doon, siya na rin yung nagsasuggest na ito, may bago siyang genes. Meron siyang magandang mutation. Tapos hinihingi din namin yung genes promotion nun, yung pairing, kung paano na po yung F1 or yung kamalaw. Kasi kamalaw yung gamit namin dito, na lalaki. So yun, inaalam namin yun. Nagpapasend din kami ng details. Talagang yung backtracking nangyayari talaga, lalo sa pairing. Quality feeds ba ang hanap mo? Check out na sa Lazada at sa Shopee natin. Shop na! So ayun, gamit lang naman namin yung mga simpleng pagkain lang tulad ng inyo. Ukiko Platinum, the best to para sa furs, colors, tsaka yung body. Tapos ito rin, Humpy Head, para yung growth talaga mas mapabilis. Sir, baka napapanood tayo ng may-ari ng Ukiko. So, Ukiko Philippines and Humpy Head, baka naman. Kahit ano lang, no? Oo, kahit ano lang. Kahit 400G lang. Yun! Gumagamit din kami ng health product ni Sir Gerald Prodon. So wala lang dito kasi gamit ko yung mga health doon na sa Ginugroom. CZ product yan kung tawagin. Search nyo lang sa Facebook, Ger Prodon.
Siya yung transshipper ng Pilipinas. Siya rin yung nag-e-export. And then si Van Ramirez din. Meron din kami ginagamit na product ni Van Ramirez. PC Beat, pang palambot ng pellets para yung fry hindi nagkaka-gilkers masyado. And then yung product niya na pampaganda rin ng body and conformation. So maiba tayo sir. Dito yung mga fray naman nakalambat. Yes, nakalambat. Kaya naman siya nakalambat kasi actually may lalagay kami dito isa pang lambat na bitin lang yung paggawa. So ito, control sila, hindi sila makakalabas. Ibig sabihin, isang batch sila. May lalagay din kami dito sa kabila, another batch, and then kakalagan namin yung isang buong batch din dito. Yun yung gagamitan namin breeding materials next year. Bali ilang fry yung nakakarga dito sir? Dito kaya nito kahit 1,000 fry sa bawat pen na ganito, sa bawat lambat. And then dito kahit 1,000 din or mahigit kaya din ito. So 2,000 fry. Bali kaya niya 1,500 to 2,000 fry. Pero ito, ilan lahat ng fry na nandito sir? Ito, nag-aangatan na mga otits oh. 600 to 700. Mga ganun yun. Isang buong batch. Cannabis green. Yun.